at sa ating napakagaling na political leader, ang Speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Sana daw madagdag ang kanyang budget ng Department of Education, Mr. Speaker. Nangako na po si Speaker at ang Chairman ng Appropriations. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Bawang Pilipinas! Oh, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, dalawang tao lang. Mo nang tawag sila, now kwarta. Girl. Palagay ko, gutom na rin kayo. Eh! Eh! Isa pa daw. Madam Vice President, it seems that there's this great plan against you talaga to destroy you. Narinig din namin na merong defunding. Narinig din namin na posibleng piso lang ang ibigay na budget sa Office of the Vice President. Handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Masasabi ko sa mga katulad ninyo na alam mo yung feeling na hindi ka maaabot, yung feeling na ang layo-layo mo tapos narinig namin na si OVP pupunta dito. Nakatanggap ng wheelchair mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sa pamamagitan ng Bicol Satellite Office ang 62 years old na si Tatay Edgar. Maraming salamat po na nagkaroon ng office dito sa Bicol. Marami pa ang matulungan nyo. Sa kabuuan, 100 na mga wheelchair na ipinamahagi sa Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Habang nasa 1,070 naman ang bilang ng mga wheelchair na ipinamahagi sa buong bansa sa pamamagitan ng mga satellite offices at 2 extension offices. Hinungo ng OVP Southern Mindanao ang Barangay Hipol sa Balot-Ayngan, Sarangani, Davao Occidental. Kwento ng mga bangkero, delikado at maalon sa pupuntahan namin. Yung hindi po ito lang upang magbigay ng tulong sa mga bata dito sa Balot Island. Mahigit 1,000 katao na ang natulungan ng opisina. Isa na rito ang 104 years old na si Lola Isidra Salvador ng Barangay 85 Zone 7 sa Tondo, Maynila. Papasalamat ako sa mga tulong nila. Makirating ko Ang problema niya. mahal ko siya. Noong buwan ng Marso, naitala ang ika-1 milyon na pasahero sa libreng sakay program ng Office of the Vice President upang masiguro ang kaligtasan ng bawat pasaherong sasakay. Sa OVP bus, mayroong closed circuit television o CCTV ang loob ng bus. Maliban sa mga pasahero, naging daan din ang programa upang makapagbigay ng trabaho sa mga nangangailangan